Sa dami ng Paskong dumaan sa buhay ng ating panauhin, may masaya, may malungkot, may marangya, syempre may kagipitan din. Maalala pa kaya niya ang mga Pasko bago pa siya nakilala? Please welcome, at we're so happy to have her here, Miss Nora Honor. Hello, Ate Guy. Good morning. Good morning. Welcome to Sis. Welcome to Sis. Salamat. Siyempre, Ate Guy, alam naman natin lahat kung paano at saan kayo na-discover. Siyempre, gusto naman namin malaman, bago nangyaring yung pagiging Miss Nora Honor, kumusta ang mga Pasko ni Nora Villamayor? Masaya, malungkot. Kadalasan malungkot. Bakit? Nung araw kasi, dahil siguro sa kahirapan namin. Talaga? Oo. Bakit? Kasi, siyempre, yung tatay ko nagtatrabaho lang sa yung kargador sa estasyon ng tren. Mama ko naman, yung tumatanggap ng mga tahiin, yung nananahi ng damit. Okay. Ngayon, paminsan-minsan lang naman nangyayari yon. Pero, ang katulad ng halimbawa, yung tatay ko, di magsisweldo yan. Villamayor kasi, letter V yung umpisa ng apelyido. So, sa bandang huli siya. Ngayon, halimbawa, sa isang araw at kumita sila ng mga 100. Siyempre, kung ano yung hati-hatian niya. Union eh. May union eh. Paghahatian. Oo. Pag walang natira doon natira doon sa pera, kahit na nagtrabaho siya ng buong maghapon, wala talaga. Wala siya. Bakit? Dahil sa nasa last siya? Oo. Ganun yun. Sana pala honor din ang ginamit. Sana honor. Bakit mo naging honor muna? Hindi, kasi ganito yun. Nung sumali naman ako sa tawag ng tanghalan, nung unang sali ko sa tawag ng tanghalan, ang ginamit ko yung tunay na pangalan ko, yung Nora Villamayor. So, nanalo ako ng first prize. Kaya lang, nung maglabang kami ni Joseyap, yung dating champion, nanalo pa rin si Joseyap. So, doon sa tawag ng tanghalan, bago ka makabalik uli para sumali, siguro matagal. Kaya nung pagbalik ko, mga 6 months siguro yon, nag-audition uli ako, ginamit ko ng Aunor. Yung Aunor, yun yung apelyido ng asawa ng kapatid ng mama ko. Ah, okay. Father, yun. At nung ka sumikat sa honor. Doon nag-umpisa yun. Doon siya nanalo. Win. Ano-ano naalala mong pag Pasko, hinahanda nyo? Nung araw? Yes. Nung Villamayor pa kayo. Villamayor. Naalala ko lang yung isang talaga umiyak ako ng Pasko. Siyempre, probinsya yun, di ba? Nasa may hagdanan ako, inintay ko papa ko. Tapos, dumating papa ko. Ang dala-dala niya isang pirasong adobo. Inutang pa niya yun, ha? Ay, Inutang pa niya yun. Kasi nga wala nga siya nakuha sa sweldo. So, yun ang pinagkatiyatian namin. Tapos, kadalasan, di ba, sa pagbata ka, naririnig mo yung ibang mga bata, masasaya. Tapos, nakita mo may mga manika. Buti na lang manika yung aking hinanap nung araw. Akala ko mga baril-baril o kung ano-ano, di ba? Manika naman hinanap ko. Yun, naiinggit ako. Yung bang sana ako meron ding ganyan. Meron ding manika. Diba? Yun, medyo may kalungkutan. Kaya ako nagpursige dahil siguro doon. Pero kadalasan yung Pasko namin na malungkot, sumasaya lamang pagkatapos namin, wala nga yata kami Noche Buena noon eh. Pagkatapos ng panghapunan ng pagkain, para bang nag-iipon-ipon kami lahat, buong pamilya, tapos nagkakantahan kami. So doon na lang, doon kayo nasanay pagkantahan. Oo. Ilan ba kayo magkapatid dati, Guy? 5 kami dati, 4 na lang ngayon. Ilang kayong babae? 2 lang kami babae, 3 lalaki. So nagkakantahan na lang kayo. Paano pag bigayan ng regalo? Wala talagang ganun. Tutulugan na lang. Nagsisimba kayo sabay-sabay? Oo naman. Sisimba? Yung pagsisimba, oo. Ano yun, nakagawian namin tuwing alas 6 ng hapon. Basta sa amin, toka-toka yun, magli-lead ng rosary. Mag-rosaryo. Mag-umpisa sa papa ko, tapos mama ko hanggang sa akin. Pag wala yung iba, basta't mayroong isang sa pamilya na mag-rosaryo, yung ganon. Tapos tuwing linggo naman, alas 4 yan, ginigising talaga kami ng mama.